Sa dami ng kasalanang kayang gawin ng isang tao, pagnanakaw, pagsisinungaling, pagpatay, pangangalunya, paninira, at iba pa, maraming nagtatanong, meron bang kasalanan na hindi talaga pinapatawad ng Diyos? Ang sagot ng Biblia, oo, meron. Isa lang. Ito ang tinatawag na paglapastangan sa banal na espiritu. Sa aklat ng Mateo 12:31 hanggang 32, sinabi mismo ni Jesus, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao, ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad, maging sa panahong ito o sa darating. Ano ang konteksto ng sinabi ni Jesus? Nang sabihin ito ni Jesus, katatapos lang niyang magpagaling ng isang taong sinasaniban ng demonyo. Ang mga tao ay namangha, pero ang mga pariseo, mga relihiyosong leader noon, ay nagsabing, sa pamamagitan ni Beelzebul, pinuno ng mga demonyo, kaya siya nagpapalayas ng demonyo. Mateo 12:24. Ibig sabihin, ang gawa ng Espiritu ng Diyos ay tinawag nilang gawa ng demonyo. Hindi lang sila nagduda, tinanggihan nila ang patotoo ng Diyos mismo at sinadyang ipagkaila ang liwanag. Ano ang ibig sabihin ng paglapastangan sa Espiritu? Ang paglapastangan sa Espiritu ay hindi isang aksidenteng kasalanan. Hindi rin ito basta pagdududa o pagkakamaling nasabi. Ito ay matigas at paulit-ulit na pagtanggi sa katotohanan na inilalantad ng banal na Espiritu sa puso ng tao. Sinasadyang pagturing sa gawain ng Diyos bilang kasamaan. Pagpipikit ng mata sa katotohanang nakikita at nararanasan na mismo ng isang tao. Isang matagalang kondisyon ng puso, hindi isang simpleng pagkilos. Pwede ka pa bang magkasala ng anuman at patawarin pa rin? Oo, ang lahat ng kasalanan, kahit gaano kabigat, ay pinapatawad ng Diyos kung ang tao ay nagsisisi at humihingi ng tawad. Halimbawa, si David, hari ng Israel, ay nagkasala ng pangalunya at pagpatay, pero pinatawad siya ng Diyos dahil siya'y nagsisi. Awit 51. Si Pablo, dating taga-usig at mamamatay ng mga Kristiyano, ay naging apostol ng Diyos matapos magsisi. Unang Timoteo 1:13 hanggang 14. Ang babaeng nahuli sa pangangalo niya, sa halip na batuhin, ay pinalaya ni Jesus at sinabing, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Juan 8:11. Ibig sabihin, walang kasalanan ang masyadong malaki para sa awa ng Diyos. Maliban sa isang uri ng kasalanan, ang pagtanggi sa mismong espiritu na umaakay sa isang tao tungo sa pagsisisi. Bakit hindi pinapatawad ang paglapastangan sa espiritu? Kasi kapag pinipigilan mo ang banal na espiritu, wala nang ibang paraan para mapatawad ka. Ang espiritu ang siyang nagpapakita ng katotohanan sa puso ng tao, umaakay sa atin sa pagsisisi, nagdadala sa atin kay Kristo. Kung sadyang tatanggihan mo ang espiritu, ibig sabihin ay tatanggihan mo ang tanging daan tungo sa kapatawaran. Kaya't hindi dahil ayaw kang patawarin ng Diyos, kundi hindi mo hinayaan ang sarili mong magsisi. Sa huli, ang Diyos ay maawain, pero ang Diyos ay lubos na mahabagin. Kaya niyang patawarin ang kahit anong kasalanan, basta't ang puso mo ay bukas at handang magsisi. Pero kung ang puso mo ay ganap ng sarado sa katotohanan at tinatawag mo pang masama ang gawa ng Espiritu Santo, paano ka pa dadalhin sa pagsisisi? Ang paglapastangan sa Espiritu ay hindi simpleng pagkakamali. Ito ay pagtalikod sa awa ng Diyos. At sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Bakit nga ba may kasalanang hindi pinapatawad? Ang sagot ay simple pero mabigat. Dahil may mga pusong ayaw ng patawarin. Hindi dahil hindi kayang magpatawad ng Diyos, kundi dahil may mga pusong tinanggihan na ang huling liwanag na kayang magturo sa kanila ng pagsisisi. Ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi isang pagkakamali lang. Ito'y isang matigas na desisyong isara ang pinto sa Diyos kahit siya na mismo ang kumakatok. At kapag ang tao'y piniling hindi na makinig sa tinig ng espiritu, wala nang kapatawaran, hindi dahil ipinagkait, kundi dahil tinanggihan. Kaibigan, habang may buhay, may pag-asa.
Habang ang puso mo'y nakakaramdam pa ng kirot, habang ang budhi mo'y ginigising pa, habang may boses ka pang naririnig sa loob mong bumubulong ng tama, hindi pa huli ang lahat. Walang kasalanang di mapapatawad ng Diyos. Maliban sa kasalanang ayaw humingi ng tawad. Kaya kung naririnig mo pa siya ngayon, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Hindi mo alam kung kailan tuluyang tatahimik ang tinig ng Espiritu at iwan kang wala nang naririnig, wala nang nararamdaman, at wala nang kapatawaran. At diyan po nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Kung nabigyan ka ng linaw, pag-asa, o panibagong pag-iisip mula sa ating pag-uusap, huwag mong hayaang lumipas ito nang hindi mo pinagninilayan. Ito ang tinig ng kasulatan, kung saan ang salita ng Diyos ay hindi lamang binabasa, kundi binubuhay sa ating araw-araw. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa susunod nating talakayan. Maging ligtas ka, magpatuloy sa pananampalataya, at huwag mong hayaang manahimik ang tinig ng Espiritu sa iyong puso. Paalam at pagpalain ka ng Diyos.